Hindi tayo pupunta ng simbahan dahil kailangan ka ng simbahan. Okay? Yes. Pupunta ka ng simbahan dahil kailangan mo ang Diyos. Amen. That's true. Okay? Dahil sa sitwasyon na ating pinagdadaanan sa buhay, personally, practically ng ating sitwasyon, realidad ay talaga namang sa mundong ito, nakakaranas tayo ng hindi magagandang pangyayari. Amen? Kaya minsan, kapag tayo nasa loob ng simbahan, hindi natin maramdaman yung presensya ng Panginoon. Bakit? Saan tayo nakapugos? Ha? Saan? Sa mga problema? Sa mga tao na sa paligid mo? Sa kumakanta? Sa lahat ng bagay na nasa paligid mo? Doon kasi yung tuon ng ating unang-unang emosyon. Tama? Kaya minsan hindi natin maramdaman yung pagpapala na nagmumula sa Diyos na which is yung kanyang presensya. Na maramdaman natin yung kagaanan, kapayapaan sa piling niya. Nakuha? At yung mahinang boses na yun, yun yung AAA. Dahil bakit? Mas malakas yung unang boses na naririnig mo. Ang tanong dito, kaninong boses kaya yun? Ano po yung pinakamahalaga sa atin? Doon daw napupunta ang ano? Doon umiikot yung buhay natin, yung pinagtutuunan natin. Araw-araw, yung oras natin, doon nakapukos. At ano pa? Yung sakripisyo natin, doon din napupunta. Okay? Tulad ng isang tao na kung saan sinakripisyo niya yung kanyang lahat ng kanyang ari-arian upang makuha yung treasure na yon. Itong tao ito, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian na ano? May kagalakan. Okay? May kagalakan. Upang ano? Mabili niya yung treasure na yon. Ang yaman na ito ay walang iba, si Jesus. Yes. Okay? At ito dapat yung treasure natin. Na higit na pinahahalagahan natin sa anumang bagay na meron tayo. Umiikot yung buhay natin, yung pamilya, yung parer mo, yung pangarap, yung savings mo, yung relasyon mo, yung reputasyon mo. Ito yung higit na pinahahalagahan natin. Dapat wala nang iba kundi sino? Ang Panginoon. Sa lahat ng nabanggit ko kanina sa anim na yun, yung emosyon na meron tayo, hindi kayang bayaran para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan. Sabi ng Bible, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos. Kapag na-discover natin yung yaman, no? Ang lahat ng bagay ay magbabago. Sure? Ang lahat ng bagay sa sarili mo ay may unti-unting pagbabago. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga mananampalatayang Kristiyano na nakatagpo ng totoong kayamanan, which is Jesus, ay hindi pwedeng hindi magbago. Magbabago yan.